Ano ang pinakamahirap na parte ng nasa kulungan? Yung syempre hindi mo makasama yung mga mahal mo sa buhay, tapos yung oras pumitik sa isip ko na hanggang kailan kaya to? Hanggang kailan matatapos to? Hindi mo alam kung kailan matatapos yung problema mo. Pero kumapit ka lang, makukuha mo yan, matatapos yan. Sabi ko, hindi ko man alam kung ano yung dahilan ba't ako nandito. Pero kung ano man yun, ipakita mo sa akin. Kinapitan ko lang, surrender ako. Sige, tatanggapin ko to kung ano man to. Kasi fame and fortune biglang ganun. Akala nila na ikaw magtuturo, pero actually mas maraming ituturo yung anak nyo sa inyo . Kasi babaguhin mo yung sarili mo . Kailangan ko ayusin yung sarili ko para sa kanya. Para maging maayos na yung kanya. Hindi na siya dumaan sa dinaanan mo mga kung ano-ano nga . No matter the weather, we'll get through it together. You make all things better. Hello and welcome back to Behind the Scenes with Ina Season 3 Father Series. Our guest today first captured our eyes in the public when he won Fear Factor Philippines last 2009. But life took a difficult turn when he was jailed, a chapter that tested his strength and his faith. Now, after so many years of reflection and redemption, he stands before us as a man transformed and father, a survivor, and also an inspiration. Let's go behind the scenes of the powerful journey of our Fear Factor Philippines grand winner, Jomy Gatito. Hello, kapatid! Thank you, Oh my kapatid. gosh, long time. Thank you. Oo nga, sobra. Kamusta Thank you na? sa pag-invite. Thank you. Of course. Yun. Kamusta ka na? Nakakabawi na simula nung paglabas ko. So, yun, naging author pa ako. So, yun na yung inaayos ko ngayon. Tapos, tatay ako, syempre. So, binago ko na lahat nung dati ako para yung anak ko is mabago na rin yung magiging buhay. Before natin puntahan yung kapatid, babalik tayo sa paano nagsimula si Jomy sa showbiz. Sa Fear Factor, actually, yun siya talaga. So yun, nung nag-audition ako rin, tapos nung nanalo ako, dun nag-umpisa siya. Tapos nabigla rin ako kasi biglang fame and fortune from wala Hindi ko alam yung gagawin ko talaga nun. So yun, dun siya nag-start. Tapos yung first show ko, dun tayo nagkakilala yung Georgian Cecil. Ang first show ni Jomy, nagkasama kami is Georgian Cecil. Yeah. So that was way back 2004? 2009. 2009 ba ito? Oh, yung 2009. So kasama namin dyan sila Miss Judy Ansanto, sila Mr. Ryan Agoncillo. Tapos mga pulis kayo dun, di ba? Oo, pulis kayo dun. So doon kami una nagsama. And sabi ko nga, marami talaga akong kuya sa showbiz. Pero ito kapatid ko to. Hindi ko siya kuya, parang mas naging barkada kami. What was it like competing in Fear Factor? Yung experience ng Fear Factor? Kasi syempre, kung di man alam ng tao yung Fear Factor, show siya sa international na extreme, as in Fear Factor, lahat ng fears ng mga tao kailangan mong gawin. So, nagkaroon ng Philippine edition nito noong 2009 and siya ang first winner natin. Yeah. Oo. So, how was it competing for Fear Factor? So, nung nandun na, like, hindi mo siya talaga maisip na gawin in na normal sa reality. So lahat ng stunts dun, lahat ng gagawin mo dun is talagang para dun lang. So, harapin mo talaga yung fear mo. Tapos, grabe siya kasi may time na nabanggaan na yung kotse sa rumampa siya, may mga ganong mga stunts So ganon din parang sa buhay na-relate ko siya na kailangan natin harapin yung takot natin bago natin siya makuha. Kasi meron dun time na pagod ka na everyday yung stunts, puyat kami, pero kailangan Ang mindset ko nun is sumali ko para manalo Ano yung So, mga kahit challenges mapagod. na ginawa niyo dun mga kapatid? Para lang ma-vision nila kung gaano kahirap. Kasi nalala ko may mga helicopter pa dyan. Meron. Yung pinaka-memorable na Fear Factor challenge na ginawa mo doon? Na-feel ko nga na nagka-trauma pa ako before yung second to the last stunt. Tarantula na buhay kakainin mo. Oh my God! Pero yun, nung nandun na, second to the last stunt So pag di ko siya ginawa, out ako. Nakain Gawin ko mo? na lang. So yun. Yung last challenge? Yung last, may ramp na palayuan kayo, pero half lang. Tapos palayuan na, babaliktad yung kotse. Buhis buhay ang yun, ginawa niya yan. para manalo.
What challenges came with sudden fame and public attention? Yun nga, sabi mo nung nanalo ka, yung nagulat ka sa sudden fame Yeah. and attention. How did it affect you? Naligaw ako actually, yung Jomi na pagkatao. Kasi hindi ko mundo yun eh. Nagulat ako, fame and fortune bigla eh. Chill lang ako eh, tambay lang ako eh. Yun lang gusto ko eh, relax lang eh. Bigla may mga ganong attention eh. Yes. Nagustuhan pero naligaw. So, in a way, naturo sa akin yung experience na hindi lang ito yung buhay. May iba pa. Yes. Meron pang mas Yes. maganda dyan. Ganun. Looking back, what lessons did you learn from your years in the industry, the first years in the showbiz industry? Actually, na-enjoy ko rin yung work kasi sabi ko nga sa kanila, like, sa normal people, pag nag-work ka, like, almost ng buhay mo, yun na yung work. Oo. Yun na yung ginawa mo. So, yung experience mo, yun na siya eh. Sa atin na artista, kaya ko maging teacher, kaya ko maging police, kaya ko maging lawyer, Yes. kaya ko. Yes. So, yung feeling at experience nila, na-experience natin. So, yun na-enjoy ko. Tapos yun yung nakatulong sa akin na nakakatawid ako sa emosyon ng mga tao. Mas naintindihan ko sila. Mas nakarelate Mas ka, nakarelate ako sa kumbaga. tao. Kasi yung emosyon na kailangan, na-feel ko yung na-feel nila. So, yun yung nakatulong sa work na nagustuhan ko siya. Tsaka talagang grabe yun. Alam ko, dire-diretso yung mga show nun yun. Kayo, ikaw, si Manuel, si Jose. Yan, yung tatlong Fear Factor Yeah, boys na exactly. talagang sila yung naging Yeah. representation ng Fear Factor Philippines, yung tatlong yan. And kayo rin talaga yung kasama namin sa Jordan Cecil. Kaya nga, talagang naging magkapatid tayo. Siyempre, nawala ka sa showbiz and you face a toughest chapter of your life of being jailed for 6 years. Yeah. Can you share us your journey being jailed for 6 years? Yun. Ang sinasabi ko nga nun, blessing and a curse. Yung journey ko rin sa loob. Kasi dito sa mundo, nakakapagod din. Ginagawa mo kong everyday yun eh. So 6 years ako nawala sa system ng mundo. So doon ko mas inaral yung sarili ko, mas nakilala ko yung sarili ko. So yun yung naging blessing niya sa akin kahit napunta ako ron. Tapos yun nga, mas nakakabuo pa ako ng libro kasi sa mga kasama ko ron, sila yung pinaka-negative sa negative eh. Sila yung taong walang solusyon dito eh. Ilalagay na dun. So binaliktad ko lang yung mga ugali nila. So dun ako mas natuto sa buhay. So yun yung naging blessing ko. Kahit napunta ako ron, natuto naman ako sa buhay eh. So mas solid ako ngayon kaysa sa dati na sinasabi kong ligaw na Jomi. Yeah. Yung ligaw na Jomi, can you share to us how you ended up in jail? Yun, na-set up ako. Tapos, so from fame and fortune, biglang bam, instant din eh. So, instant ako inangat, instant din ako binaba. So, yun, iba yung life lesson. Sorry. Medyo naalala ko lang. Pero yun, hindi ko para palitan pa rin yung nangyari sa akin. Sinasabi ko yun parate. Kasi, hindi ako to eh. Kung hindi siya nangyari sa akin eh. Mas nakilala ko yung sarili ko. So, naging thankful ako rin sa kahit nangyari. Okay pa rin ako. Ganun. Ano ang pinaka-mahirap na parte ng nasa kulungan? Yung syempre hindi mo makasama yung mga mahal mo sa buhay. Tapos, yung oras pumitik sa isip ko na hanggang kailan kaya to? Hanggang kailan matatapos to? Pero yun yung fate, kinapitan ko lang na, hindi, kung ano man, dahilan ba't ako nandito, kayo na bahala, ikaw na bahala. So, yun yung pinakamahirap. Hindi mo alam kung kailan matatapos yung problema mo. Pero kumapit ka lang, makukuha mo yan, matatapos yan. Diyos kakampi mo eh. Sorry. Okay lang, kapatid. Paano mong ginawang strong yung sarili mo para sa dark chapters ng buhay mo ngayon? Ayun nga, fate. Fate yung nagligtas sa akin kasi sabi ko, hindi ko man alam kung ano yung dahilan ba't ako nandito. Pero kung ano man yun, ipakita mo sa akin. Kinapitan ko lang, surrender ako. Sige, tatanggapin ko to kung ano man to. Kasi fame and fortune, biglang ganun. Yun, so yung lessons na lang, dun na lang ako kumapit. Everyday may nabibigay naman talaga eh, kaya ako nakapagsulat eh. So, yun yung kinapitan ko. Okay, may mga lessons ako sa nangyayari sa akin. Kumbaga napunta ka dun sa Yeah, side oo. na yun, but Yeah, oo. nakilala mo yung sarili mo. Mhm. Kumbaga, nung pumasok ka dun, yun yung lost na Jomi. Yeah. Tapos, Yeah, nung exactly. nakalabas ka, nahanap mo yung sarili mo. Totoo. How did you find redemption in your darkest moment? Sobrang thankful din kasi
God love. Yun yung kinapitan ko, yung love eh. Dun talaga ako kumapit. Kasi yun nga yung God para sa akin eh. Wala siyang ibang dapat gawin tayo eh. Kasi yun din yung pinakakailangan natin gawin lahat eh. Nung nakita ko rin dun, kasi sila nga yung pinaka masasamang tao na eh. Pero dahil sa love, brotherly love yung nandun eh. Oo eh. So doon ako nakakuha ng redemption talaga sa love. As in, Tsaka yung pamilya totoo. nagkaroon ka doon. Yeah, oo. Parang binuhay niya ako talaga eh. Yun siya talaga. Para mas nakita ko yung halaga ng buhay, ganun. Yeah. Kahit nandun ako sa ganung lugar na hell, kung describe ko talaga rin eh. Wala siyang ganun dito eh. Walang ganung mundo rito eh. Pero yung love na nabuhay niya ako talaga. Kapatid, ano ang message mo sa mga taong pinagdaanan mo? Ayun, sa lahat ng mga dumadaan sa problema, nandyan yan para matuto lang kayo. Hindi yan binigay sa inyo dahil hindi nyo siya kaya. Nandyan yan dahil, sorry, pero matigas ulo nyo eh. Tinatalikuran nyo yung problema nyo, tinatakbuhan nyo, tinataguan nyo. Babalikan kayo niyan, babalik at babalik yan. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi masosolve nyo yan. Lahat kasi tayo, meron ng successful na version eh. Frequency lang yan eh. Yun nga yung nakita ko na pattern eh, na nakuha ko rin. So lahat tayo may ganun, nag-aabang lang sa atin. Pero depende sa atin kung hanggang saan natin paniniwalaan yung kakayahan natin. Maniwala kayo sa sarili nyo. Hindi yan pinakita sa inyo dahil wala lang. Pinakita yan sa inyo dahil kayo yun eh. Naghahantay na sa inyo yun eh. Ba't di namin nakita nyo? Kasi para sa inyo yun. Kayo lang yun. Yun lang yung para sa'yo. Yes. Mismo. So kung ano man yung pangarap nyo, ituloy nyo lang. Ituloy nyo lang. Consistency. Yun lang yung pagkakaiba ng mga hindi nila nakuha yung pangarap nila. Tumigil sila, nagduda sila, natakot sila. Harapin nyo yung takot nyo, lagpasan nyo yung takot nyo. Makuha nyo yung pangarap nyo. Sure Parang ako. ginawa mo, kapatid. Thank you, thank you. Yes, 6 years na wala yung buhay mo. Yeah. Pero look at you now. You're a father. And now, visible ka na ulit. And Thank now, meron ka ng book. Share to us a little story of being a father. Ang sarap. Kasi yun nga, nakatulong pa siya lalo na mapasolid yung pagkatao. Kasi alam ko gagayahin ako ni EJ nung anak ko eh. So anything na gawin ko, sabihin ko, lahat, gagayahin niya. So kung ano man yung mali na lumabas sa bibig ko o gawin ko, magagaya niya eh. So yun eh. Akala nila na ikaw magtuturo, pero actually mas maraming ituturo yung anak niyo sa inyo eh. Kasi babaguhin mo yung sarili mo eh. Dati wala kang pakialam, ikaw lang eh. Okay lang eh. Pero dahil makaka-apekto ka na sa anak mo, ikaw yung superhero ng anak mo eh. Wala silang ibang guide kundi ikaw eh. Ikaw lang. Kasi bago lahat sa kanila, hindi nila alam kung anong gagawin nila eh. Ikaw as parent yung superhero, bibigay mo lahat. So kung mali yung bibigay mo, magiging ganun siya. So yun yung lesson eh. Yun yung ganda ng anak eh. Kailangan ko ayusin yung sarili ko para sa kanya. Para maging maayos na yung kanya. Hindi na siya dumaan sa dinaanan mo mga kung ano-ano nga eh. So yun yung sarap nung may anak. Yung tinuro niya sa akin actually. Paano ka naging tatay kahit habang nakakulong ka? Sa experience-wise, naging mayor ako ron eh. So yung mayor, yung ama ng butas. So yung kung paano magtingin sa tao, natuto pa rin ako ron. Tapos dinadala rin sa akin nung si EJ. So ginaguide ko pa rin siya. Kaya nung paglabas ko, okay pa kami nun. Yeah, as friend, ganun pa rin. So, nung paglabas, mas okay na. Mas alam ko na paano maging tatay. Kasi, yun nga eh, mga siraulo nga, pinasunod ko eh, umukay sila eh. Nang hindi na nanakit ha. Hindi na nanakit. So, paano pa to? So, kaya ako na. So, yun yung naging journey ka sa tatay. Then, dami ko muna naging anak na makukulit. Oo, Mas solid tuloy kay EJ. Mas baga kaya ko paglabas na. nun, mas Kaya ko naging to. tatay ka kasi grabe yung pinagdaanan mo, di ba? Kaya ko to. Ano ang favorite bonding time ninyo ng anak mo? Tuwing magkasama kayo, maglalaro talaga kami. Yun talaga, aral, laro, yun ginagawa namin. Enjoy talaga. Kasi lahat naman tayo naging bata eh. At lahat tayo gusto maglaro lang. Yun yung nawala, yung inner child eh. So ako yun nga, nababalik pa ni EJ yung inner child ko, nakakapaglaro ako uli. So lahat ng memories na gusto kong maiwan sa kanya is maganda, masaya lang. Pag naalala niya ako si Papa Adventure Time, yung tawag ko pa nga, Papa Time Adventure Time. Yun yung mahalagang oras sa akin. Aware siya na naging fear factor, ano ka? Oo, nakita niya yan. Eh di grabe adventure siguro ng anak mo kasi syempre parang siya, "Ang tatay ko nga nagawa to." Or medyo takot pa syempre. Bata pa.
Actually, meron kaming sinubukan na yung parang sa Fear Factor din, yung packet siya na pole. Okay. Nagawa niya first try lang. So sabi ko po, galing. Proud ka. Proud Okay, ka. nakuha You're ko. like me. Sabi ko nga, ganyan yung Fear Factor. Oo. galing. Parang nakita mo yung sarili mo, Nakuha- pero nakuha niya. bata. No? Kaya sarap eh. Kapatid, anong values or anong aral ang gusto mong mapass on sa anak mo? Yun nga, ang parating yung sinasabi sa kanya, if there's a problem, there's a way. Yun yung parati kong sinasabi na, so ngayon, ang parati niyang ginagawa is maghanap ng solution. Kung may problema, gawan niya ng As solution. early as now, naturo mo sa kanya yun na Yeah. ang problema may solusyon. Yeah, Diba? oo, hindi pwedeng yan lang yan. Yun nga, yun. Tapos yun, God is love. Parati kong sinasabi sa kanya yun. Pag hindi papunta sa love ang gagawin mo, huwag mong pag-aksaya ng oras, waste of time yan. Huwag mong gawin yan. Yeah. If your child was watching right now, what message would you want to tell him? EJ, magpakasaya ka at hanapin mo yung sarili mo. Kung saan ka masaya, yun lang yung gawin mo. At syempre, maniwala ka parati sa sarili mo. Kahit anong sinasabi ng ibang tao, di mo kaya ng imposible yan, gawin mo yan. Dahil ikaw yan. Alam ko kung ano man yan, mas higit pa yan sa kung ano ako ngayon eh. Alam ko talaga yun kasi bata pa lang nagagawa mo na yung mga dapat na hindi magawa ng bata. Ang galing niya mag-Lego, ang galing talaga eh. So yun, inaantay ko na lang kung sino ka, nandito lang ako lahat. Ng kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Gagawin natin yan, susuportahan kita. Lahat yan. I love you, EJ. Ito, lastly kapatid, kung meron kang message sa dating Jomi, ano yun? Kamusta ka na? Nasaan ka na? Wala na. Nasa ka na. Pero yun, thank you. Overwhelmed. Thank you sa journey. Kasi hindi ako magiging tunga. Lahat ng hirap na dinaanan niya, lahat yun. Parte yun. At salamat, naging malakas ka, nagtiwala ka sa sarili mo. Kasi ito na ako ngayon. Yun, thank you, yun lang sabi. Thank you talaga. Naging tatay ka, naging maayos ka. Bulak-bulak ako nun, makulit ako eh. May gang ako, lahat. Kaya thank you. Thank you, Jomi. Ngayon, kung meron kang message sa bagong Jomi. Oh, enjoy mo lang yung buhay. Kasi ito na to. Actually, Redemption period, kapatid. ang sinulat ko nga na rin sa sarili ko na ang gagawin ko na strip, create, help. Yun yung parang, ang pattern ko sa buhay. Hindi ako pwedeng mag-create lang at mag-trip lang. Kailangan ko tumulong. So, kasi naranasan ko na yung hirap eh. Yes. Daan ako ng hirap. Ayoko na rin maramdaman nila. Tapos may pattern nga eh na para maging successful ka, may pattern. Maniwala ka sa sarili mo. Yun yung number one. Maniwala ka sa sarili mo. So, sana lahat na nakakapanood nito, maniwala kayo sa sarili nyo. Walang ibang gagawa ng pangarap mo kundi kayo lang. Kapatid, na-share mo nga sa akin, yung 6 years na nasa jail ka, nakagawa ka ng book. So, Yeah. ngayon, kukunin ko tong book na to. Hey, thank Mind of an Altruist. Yeah. Ito yung Thank book you. na nagawa ni Jomi ng 6 years na nasa jail. And eto, ikwento mo sa kanila kung gaano ka-special tong libro na to. And isa ako sa mga una na nakuha ng copy, by the way. Ayun, Ayan, kapatid. thank you. Sobrang special nito kasi ito yung journey ko nga sa loob eh. So 6 years pagkakakulong ko. Sa lahat ng ugali ng negatibong tao, binaliktad ko. So sa lahat ng mga taong hinahanap yung sarili, sobrang effective na itong librong to para sa inyo. Kung gusto nyo maalala yung inner child nyo, yung pangarap nyo, gusto nyo abutin, makakatulong to, makakatawid to sa inyo. Kasi yun nga, yung altruist, hindi lang naman ako to eh. Lahat tayo to eh. Altruist is, yung buhay mo is guided by love. God is love nga eh. Sa love, lahat tayo nagkakasundo. Love ang pinaka malakas na energy. Common ground. Yeah. Yes. Kahit hayop nga eh. Napapahamo mo dahil sa love eh. Kahit nga kaaway mo, naging kaibigan mo eh. Love lang ang nakakagawa nun. Yes. So yun, lahat tayo ganun eh. So lahat, pag pumasok sa love, magiging altruist. So ito, para to sa lahat, hindi to ako lang o naman. At kung ano man yung mahanap nyo na passion nyo, yun yung lakas para maging New Earth nga yung tinatawag ko. Gawa tayo ng bagong mundo. Kasi sawa na nga ako sa mundong to eh. Bulok ng sistema ang tawag ko rito. So gawa tayo New Earth. So yun, kung nahanap mo na yung sarili mo, nahanap mo yung galing mo, pag sundo tayo, gawa tayo, collaborate tayo, ayusin natin yung mundo. Saan nila pwedeng mabalian, kapatid? Meron nito sa Shopee,
sa Lazada, tapos dun sa site nung 8 letters sa website nila. So yun, meron dun. Check nyo lang. Mind of an Altruist. Sa Google, meron din. Pwede nyo check. Yan, Mind of an Altruist, yan, marami siya. Lahat yung mga journey niya sa jail and also yung mga life lessons niya ahead. And also, yung mga pinagdaanan yun, so merong God, diba, guidance, lahat nandito sa book na to. So sana supportahan niyo yung book ni Jomi kasi isipin niyo to, nabuo niya to habang lost si Jomi. And ngayon, nagawa niya yung book now that he found himself. And I'm so proud of you, kapatid. Kahit di kami, matagal kaming di nagkita. Constant kami sa social media. Kaya, thank you for your time. Thank you. Ito, ayan. Social media accounts and everything. Saan ka nila pwede i-follow? Jomi Chatigo, Instagram, Facebook. Tapos meron akong page na binuo, yung Help Educate Misinformed People. Tapos yung Medcan Philippines. Kapatid, anong message mo sa aming mga viewers, sa mga tatay na mga nanonood ngayon? Sa lahat ng tatay, enjoy nyo yung journey. Kasi ang sarap. So from dati na puro kalokohan lang tayo, puro, di ba, gimmick, puro inom, ewan. Lahat ng kalokohan dinaanan eh. Ito yung next chapter natin, chance para ayusin yung sarili actually. Second chance. Yeah. Siya yung chapter ng pagiging lalaki mo na maging responsable ka. Tatay ka na eh. Ayusin mo na yung sarili mo. Hindi na pwedeng puro kalokohan lang. Kasi may maapektuhan ka ng buhay. Buhay yun eh. Hindi naman siya basta kung ano man lang eh. Di ba, anak mo pa? Yes. So, kailangan matuto ka na kung loko-loko ka sa babae, ayusin mo na yung sarili mo. Hindi siya tama eh. Maling nagpapalaki tayo ng mga anak na, sorry, pero basta sa babae. Hindi siya tama. Yun, sa lahat ng tatay, ayusin yung mga anak nyo, ayusin yung sarili nyo. Yun, ayusin natin lahat. Thank you, kapatid, sa oras mo. And alam ko, sabi mo nga, this is your redemption time. Yeah. This is your time to spread love and hopefully change the world, no? Lalo na dito sa book mo. Na, I mean, hindi naman natin alam lahat ng journey ng mga taong nanggaling behind bars. But there's always a sense of inspiration and motivation, hearing, lalo na ngayon ko lang narinig. So, maraming salamat for sharing your journey. Thank you. Ayan, maraming salamat. Sana po marami kayong natutunan sa aming episode today. Redemption is proof that even after the darkest nights, God will still write new beginnings. Kagaya nga ng storya ng ating friend na si Jomi. Jomi, thank you. Sobrang salamat, kapatid. Before we end, I would like to thank our following sponsors for making this show possible. Meats and Deli Cafe at the Grove Rockwell for our food and our venue. Char Di Nino for my makeup, and Sean Aquino for my hair. Oswald Carbonell Life Insurance for providing 100,000 one-year accidental life insurance for all our guests. Alakay Gym BF Homes Paranaque. Gift certificate courtesy of our good friends Maya and Jeff Eigenman. Alpha Massage and Wellness for pampering our guests with our home service massage. And of course, my hardworking team, AAA Digital and Studio Manila. And today, if you are moved in this story, don't forget to like, comment, subscribe, or baka meron pa kayong gustong mga i-guest namin or more inspirational stories, real life, real struggles, real victory. Mag-message lang po kayo sa amin. And please don't forget to watch our next episode next week. Again, thank you so much, and God bless you all. I celebrate you, your light and laughter. I celebrate you through every chapter. It's our 3rd year anniversary special. Our Father of the Week reveals what marriage and fatherhood truly means to him. A businessman and married to the dance princess of the Philippines. Can you guess the father? We've already worked hard our whole lives na we deserve to say na, hindi, I have to skip that kasi pamilya unahin ko. Either made or break relationships, diba? Because nga, no choice kayo kundi lagi kayo magkasama, diba? Talagang magkakaubusan kayo ng pasensya. Alam mo yan yung strength ng mga moms talaga. It's something that I've been seeing kay Maha. Yung sacrifice niya, yung love niya para kay Maria. More than anything, yun yung hahanapin mo eh. I'm always in control. Tapos parang first time ko na yung feeling na sobrang helpless ako. Pag nanganak ka, yung isang paa mo nasa hukay. Yeah. When we really got the hold of Maria, di ba, yung baby namin, yung ganong risk is something that you will strongly face. Yung family pa rin yung pinaka-foundation mo. Di ba? I think it's a good start on how to have the right values growing up.
We love her so much. Everything that we do is really for her. Get the chance to win 200 cash when you guess the father. 2 lucky winners will be chosen, one from Instagram and one from Facebook. So stay tuned as we announce the winners this Friday at 6 p.m. And don't miss out on our new episode this Saturday on Behind the Scenes with Ina. Because there's always a story behind the scenes. Good luck and God bless! They celebrate you. Your